Ang langit ay tila tahimik. Paulit-ulit siyang nagdarasal, ngunit tila hindi sumasagot ang Diyos. Nakatayo si Mateo sa loob ng isang lumang simbahan, tangan ang kanyang rosaryo. Tuwing umaga, dumadalo siya sa misa, binibigkas ang bawat dasal, ngunit sa kabila nito, isang bagay ang bumabagabag sa kanya, bakit tila hindi siya naririnig ng langit? Habang naglalakad siya palabas, napansin niya ang isang matandang lalaking nakaupo sa isang tabi, mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo. Ang mga mata nito ay nakapikit, waring malalim na nakalubog sa panalangin. Sa loob ng ilang sandali, napako si Mateo sa kanyang kinatatayuan, pinagmamasdan ang lalaking iyon. Bakit parang napakapayapa niya? Hindi niya napigilan ang sarili. Lumapit siya at naupo sa tabi ng matanda. "Lolo, paano mo nagagawang magdasal ng may ganoong kapayapaan?" tanong niya. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata, ngumiti, at marahang inikot sa kanyang mga daliri ang rosaryo. "Iho, nasubukan mo na bang makinig habang nagdarasal?" Naguluhan si Mateo. "Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ba't ang panalangin ay pagsasalita sa Diyos?" "Ang panalangin ay higit pa riyan," sagot ng matanda. "Ang tunay na panalangin ay isang pakikipag-ugnayan. Kapag nagsalita ka lang at hindi mo hinayaang sumagot ang Diyos, paano mo malalaman kung anong nais niyang sabihin?" Nag-isip si Mateo. Hindi niya alam kung paano sasagutin yon. Sa buong buhay niya, ang panalangin ay palaging isang ritual, isang listahan ng kahilingan, isang serye ng dasal na kanyang inuusal ng paulit-ulit. At isa pa, dagdag ng matanda, maraming nagkakamali sa pagdarasal ng rosaryo. Ginagawa nila itong obligasyon sa halip na pagkakataong makipag-usap sa Diyos. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. "Paano po yon?" Ngumiti ang matanda at tinuro ang rosaryong hawak ni Mateo. "Bakit ka nagdarasal ng rosaryo?" Natigilan siya. Hindi niya alam ang sagot. "Dahil po ito ang turo ng simbahan," sagot niya pagkatapos ng ilang sandali. Umiling ang matanda. Hindi iyon sapat. Ang rosaryo ay hindi lamang isang tradisyon, hindi ito isang checklist na kailangang tapusin. Ito ay isang landas patungo sa puso ng Diyos. Bumuntong hininga si Mateo. "Pero lolo, paano ko malalaman kung tama ang paraan ng pagdarasal ko?" Nag-isip sandali ang matanda bago muling ngumiti. "Dahil mararamdaman mo ito sa iyong puso." Napatingin si Mateo sa rosaryo niyang hawak. Noon lang niya naisip, ginagawa nga lang ba niya ito bilang isang tungkulin? Bago siya makapagtanong muli, marahang tumayo ang matanda. "Tandaan mo ito, iho. Hindi lahat ng nagdarasal ay nakikinig. Hindi lahat ng nagrorosaryo ay tunay na nagdarasal." At sa sandaling iyon, naglakad ito palayo, iniwan siyang nag-isip. Pag-uwi ni Mateo, hindi mawala sa isip niya ang sinabi ng matanda. Paano nga ba dapat manalangin? Muli niyang kinuha ang kanyang rosaryo at sinubukang magdasal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya lang basta binigkas ang mga salita, sinubukan niyang maramdaman ang bawat isa. Habang inuusal ang Aba Ginoong Maria, sinubukan niyang isipin si Maria mismo, nakatayo sa harapan ng anghel sa anunsyo. Sa Ama Namin, sinubukan niyang talagang isipin na kinakausap niya ang Diyos bilang kanyang Ama. Sa unang pagkakataon, may kakaibang init sa kanyang puso. Ngunit habang lumalalim ang kanyang dasal, isang kakaibang bagay ang nangyari. Biglang bumigat ang kanyang katawan, at tila may bumubulong sa kanyang isip, nakakapagod ito. "Bakit mo pa ginagawa?" Napatigil siya. Pagkatapos ng ilang sandali, muling sinubukan ni Mateo na magdasal, ngunit naroon pa rin ang mga bulong, ang mga abala sa kanyang isipan. Sa puntong iyon, napagtanto niya may isang bagay na hindi niya naunawaan tungkol sa rosaryo. At marahil, ang sagot ay nasa mga salita ng matandang lalaking iyon. Dahil sa hindi mapakali niyang damdamin, nagpasya si Mateo na bumalik sa simbahan kinabukasan. Pagpasok niya, naroon muli ang matandang lalaki, tahimik na nagdarasal. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang lalaking nakaupo sa harapan niya, tila may inihahabilin. Habang dahan-dahang lumalapit si Mateo, narinig niya ang matanda na nagsasalita, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi isang simpleng payo, ito ay tila isang babala. "Huwag mong kalimutan, anak. Ang rosaryo ay isang sandata. Ngunit tulad ng anumang sandata, kailangan mong malaman kung paano ito gamitin. Dahil kung hindi maaari itong mawalan ng bisa." Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Tahimik ang simbahan maliban sa mahihinang bulong ng mga nagdarasal.
Nakatayo si Mateo sa likuran, pinagmamasdan ang matandang lalaki na kanyang nakilala kahapon. Ang mga sinabi nito ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang rosaryo ay isang sandata. Ngunit tulad ng anumang sandata, kailangan mong malaman kung paano ito gamitin. Dahil kung hindi maaari itong mawalan ng bisa. Ano ang ibig sabihin ng matanda? Paano naging isang sandata ang isang hanay ng maliliit na butil na pinag-ugnay ng isang tali? Dahil sa bumabalot na pag-aalinlangan, hindi niya napigilan ang sarili. Lumapit siyang muli sa matanda. Lolo, maaari ba akong magtanong ulit? Muling umiti ang matanda, waring inaasahan na ang pagbabalik niya. Iho, isang bagay ang natutunan ko sa mahabang panahon, ang tunay na naghahanap ng sagot ay laging makakahanap ng liwanag. Umupo si Mateo sa tabi niya, mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo. Bakit niyo sinabi na ang rosaryo ay isang sandata? Huminga ng malalim ang matanda bago sumagot. Noong unang panahon, ang mga Kristiyano ay nagdarasal gamit ang mga salmo, inuulit-ulit ito bilang paraan ng pagpupuri sa Diyos. Ngunit nang dumating ang panahon na hindi lahat ay marunong bumasa, nagsimula silang gumamit ng isang mas simpleng paraan upang mapanatili ang kanilang espiritualidad. At iyon ang rosaryo, tanong ni Mateo. Tumango ang matanda. Sa simula, ang mga monghe sa disyerto ay nagdarasal ng 150 aba Ginoong Maria bilang kapalit ng 150 salmo ng Biblia. Upang hindi sila malito sa kanilang pag-uulit, gumamit sila ng maliit na bato o butil bilang pananda. Dito nagsimula ang simpleng anyo ng rosaryo. Ngunit lumalim ito sa paglipas ng panahon. Napakunot ang noo ni Mateo. Kung ganon, paano ito naging bahagi ng simbahan? Mahalagang tandaan na ang rosaryo ay hindi lamang imbensyon ng tao, kundi isang biyayang ibinigay ng langit, sagot ng matanda. Noong ika-13 siglo, nagpakita si Birheng Maria kay Santo Domingo de Guzman. Sa pangitain, itinuro niya kung paano gamitin ang rosaryo upang labanan ang mga maling paniniwala at protektahan ang pananampalataya. Tila may kumislap sa mata ni Mateo. Ibig sabihin, ang rosaryo ay hindi lang basta panalangin. Ngumiti ang matanda. Tama ka. Isa itong sandata laban sa kasamaan, isang proteksyon para sa kaluluwa, at isang gabay patungo kay Kristo. Napaisip si Mateo. Kung ganito pala kahalaga ang rosaryo, bakit ngayon lang niya ito nalaman? Ngunit bakit maraming tao ang nag-isip na isa lang itong paulit-ulit na dasal, tanong niya. Dahil hindi nila nauunawaan ang tunay nitong layunin, sagot ng matanda. Ang rosaryo ay hindi lang pagsambit ng panalangin, kundi isang pagninilay sa pinakamahalagang yugto ng buhay ni Kristo. Sa bawat Hail Mary, sa bawat Ama Namin, may mas malalim na kahulugan. Tahimik na nag-isip si Mateo. Hinawakan niya ang kanyang rosaryo, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi ito isang simpleng bagay lamang, ito ay isang kasaysayan, isang tradisyon, at higit sa lahat, isang koneksyon sa langit. Isang biglang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa loob ng simbahan. Sa hindi malamang dahilan, tila may dumaan na hindi nakikita. Napatingin ang matanda kay Mateo. May mga puwersang ayaw na gamitin natin ang rosaryo. Dahil alam nilang kapag ginamit ito ng tama, may kapangyarihan itong baguhin ang ating buhay. Nakaramdam ng kilabot si Mateo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa puntong iyon, naramdaman niya ang bigat ng sinabi ng matanda. May isang hindi nakikitang labanan ang nagaganap, at ang rosaryo ang sandatang hindi niya akalain kakailanganin niya. Dahan-dahang tumayo ang matanda. Iho, sa susunod mong pagdarasal, huwag mo lang basta bigkasin ang mga salita. Isipin mo ang ibig sabihin ng bawat misteryo, damhin mo ang presensya ni Kristo sa bawat dasal. Tumango si Mateo. Sa unang pagkakataon, nais niyang subukan. Hindi lang upang maintindihan, kundi upang maranasan mismo ang kapangyarihan ng panalangin ito. Lumabas siya ng simbahan na may bagong pananaw. Ngunit sa paglabas niya, may isang kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya, parang may nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ngunit nang lumingon siya, wala namang tao. Napalunok siya. Sa hindi malamang dahilan, parang isang laban ang magsisimula. At sa labanang ito, ang rosaryo ang tanging sandatang maaari niyang hawakan. Tahimik na naglakad si Mateo pauwi mula sa simbahan, mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo. Ang usapan nila ng matanda ay patuloy na umuugong sa kanyang isipan. Ang rosaryo ay isang sandata. Ngunit kung hindi mo alam kung paano ito gamitin, maaari itong mawalan ng bisa. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito?
Pagdating sa kanyang silid, umupo siya sa kanyang kama, ibinuka ang kanyang palad at pinagmasdan ang rosaryong nakapatong dito. Sa loob ng maraming taon, ginamit niya ito, ngunit ngayon lang niya napag-isipan kung tama ba ang paraan ng kanyang pagdarasal. Huminga siya ng malalim at sinimulang dasalin ang Ama namin. Ngunit habang sinasambit niya ang mga salita, napansin niyang hindi naman talaga siya nag-isip sa sinasabi niya. Ang isip niya ay lumilipad sa kung ano-anong bagay, mga dapat gawin kinabukasan, ang trabaho niya, at maging ang pagkain na kakainin niya sa hapunan. Napatigil siya. Ano ba ito? Bakit parang sinasabi niya lang ang panalangin nang hindi niya ito nararamdaman? Para bang may sariling buhay ang kanyang labi, inuusal ang mga dasal nang hindi siya talaga kasali rito. Bigla niyang naalala ang sinabi ng matanda. Hindi lahat ng nagdarasal ay tunay na nagdarasal. Napahawak siya sa kanyang noo. Totoo nga. Nais niyang maunawaan. Ano ang dahilan ng kawalan niya ng konsentrasyon? Bakit parang nagiging walang laman ang kanyang panalangin? Kinabukasan, bumalik siya sa simbahan, at tulad ng dati, natagpuan niya ang matanda sa parehong pwesto, tahimik na nagrorosaryo. Umupo siya sa tabi nito, hindi na nag-aksaya ng panahon. Lolo, panimula niya, na-realize ko po na sa tuwing nagdarasal ako, parang hindi ko naman talaga ito iniintindi. Para bang binibigkas ko lang ang mga salita nang wala akong tunay na intensyon. Nagmulat ng mata ang matanda, bahagyang ngumiti. Maraming tao ang may parehong problema, iho. Alam mo ba kung bakit? Umiling si Mateo. Dahil hindi nila tunay na nauunawaan kung ano ang ginagawa nila. Kapag ang panalangin ay naging isang mekanikal na gawain, isang bagay na ginagawa mo lang dahil sa obligasyon, nawawalan ito ng kapangyarihan. Nagpatuloy ito, ilagay mo ang sarili mo sa isang pag-uusap. Sabihin nating may mahal ka sa buhay, isang taong pinapahalagahan mo ng husto. Araw-araw, sinasabi mo sa kanya ang parehong bagay, mahal kita, ingat ka. Pero sa likod ng iyong salita, hindi mo naman talaga iniisip o nararamdaman ang sinasabi mo. Ano kaya ang mararamdaman niya? Natahimik si Mateo. Napaisip siya sa kanyang sariling mga panalangin. Ilang beses na ba niyang inusal ang Aba Ginoong Maria na hindi naman niya talaga pinagnilayan ang bawat salita? Ilang beses na ba siyang nagmadali upang matapos na lamang ang kanyang rosaryo? Lolo, paano ko babaguhin ito? Ngumiti ang matanda. Iho, ang panalangin ay isang paglalakbay ng puso. Narito ang ilang bagay na maaari mong gawin upang gawing mas makabuluhan ang iyong rosaryo. Ang unang payo ng matanda, huwag magmadali. Ang iba, gustong matapos agad ang rosaryo, kaya binibigkas nila ito ng mabilis na parang isang gawain na kailangang matapos. Ngunit hindi ito isang checklist, anak. Ito ay isang pagninilay. Dapat mong bigyan ng oras at damhin ang bawat salita. Napatango si Mateo. Tama. Ilang beses na ba niyang sinubukang tapusin ang rosaryo sa loob ng pinakamaikling panahon, parang may deadline? Ang pangalawang payo, pagtuunan ng pansin ang misteryo. Ang rosaryo ay hindi lang isang serye ng dasal. Ito ay isang paglalakbay sa mga mahahalagang bahagi ng buhay ni Kristo. Kung hindi mo iniisip ang mga misteryo habang nagdarasal, para mo na ring nilalaktawan ang pinakadiwa ng panalangin. Muling natahimik si Mateo. Hindi niya masyadong binibigyang pansin ang mga misteryo, inuusal lang niya ang panalangin nang hindi niya iniintindi kung anong parte ng buhay ni Jesus ang dapat niyang pagnilayan. Ang pangatlong payo, isama ang puso sa bawat salita. Kapag nagdarasal ka, isipin mong nakatayo ka mismo sa harapan ng Diyos, nagsasalita ng buong puso. Ang bawat Aba Ginoong Maria ay dapat na parang unang beses mong sinasabi ito, may pagmamahal, may pagpapakumbaba, may tunay na pagninilay. Napaisip si Mateo. Paano kung sa bawat dasal, ilalagay niya ang kanyang buong damdamin? Paano kung hindi siya magmamadali at ipapaubaya niya ang kanyang puso sa panalangin? Huminga siya ng malalim. Tinignan niya ang kanyang rosaryo. Ngayong gabi, may bagong direksyon ang kanyang panalangin. Hindi na siya magdarasal ng parang isang makina. Magsisimula siyang manalangin na parang isang tunay na anak ng Diyos, nakikipag-usap sa kanyang ama, nakikiusap kay Maria na akayin siya sa tamang landas. At habang unti-unti siyang natututo, hindi niya alam na sa di kalayuan, may isang pares ng mga matang lihim na nakamasid sa kanya. Madilim na ang langit nang makauwi si Mateo. Nang buksan niya ang ilaw sa kanyang kwarto,
Agad niyang tinungo ang lamesita kung saan nakapatong ang iba't ibang bagay na kanyang itinuring na banal, mga estatwa, banal na larawan, kandila, at isang maliit na bote ng banal na tubig. Sa gitna ng lahat ng ito, naroon ang iba't ibang rosaryo na kanyang natanggap sa mga nagdaang taon. Isa sa mga ito ay isinabit niya sa kanyang kama, isa pa ay nakalagay sa loob ng kanyang bulsa, at ang pinakapaborito niya ay ang nakalagay sa kanyang sasakyan, nakabitin sa salamin sa unahan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga ito, isang katanungan ang bumangon sa kanyang isipan, ano nga ba ang ginagawa ko sa mga ito? Dahil ba sa paniniwalang protektado siya hanggat may rosaryo sa kanyang paligid? O tunay nga bang ginagamit niya ito bilang instrumento ng panalangin? Muling sumagi sa kanyang isip ang sinabi ng matanda sa simbahan. Maraming tao ang nagkakamali sa pagtrato sa rosaryo. Iniisip nilang sapat nang mayroon sila nito, ngunit hindi nila ginagamit ng tama. Napabuntong hininga si Mateo. Totoo ito. Binalikan niya ang mga oras kung kailan sinasambit niya ang kanyang panalangin ng walang puso, nang nagmamadali, at nang hindi tunay na iniintindi ang kahulugan ng bawat salita. Ngunit mas naalarma siya sa isa pang katotohanan, sa mga pagkakataong nakaligtaan niyang magdasal, panatag pa rin ang loob niya dahil sa paniniwalang basta may rosaryo siya, ayos lang. Nakaramdam siya ng kaba. Isa ba siya sa mga taong nagkakamali sa paggamit ng rosaryo? Kinabukasan, bumalik siya sa simbahan, at tulad ng dati, nadatnan niya ang matanda sa parehong pwesto. Lumapit siya, hindi na nag-atubili. Lolo, panimula niya, may itatanong po ako ulit. Ngumiti ang matanda. Mabuti naman at bumalik ka, iho. Ano ang bumabagabag sa iyo ngayon? Napatingin si Mateo sa rosaryong hawak ng matanda, pagkatapos ay sa kanya. Lolo, bakit hindi sapat na may dala akong rosaryo? Bakit hindi nito ako basta protektahan, kahit hindi ko ito ginagamit sa panalangin? Natawa ng mahina ang matanda bago tumingin sa kanya ng diretsyo. Iho, anong silbi ng isang espada kung hindi mo ito huhugutin sa laban? Natigilan si Mateo. Nagpatuloy ang matanda. Maraming tao ang iniisip na ang rosaryo ay isang agimat, isang proteksyon laban sa kasamaan, kahit hindi nila ito ginagamit ng tama. Iniisip nilang basta't mayroon silang nakasabit sa kanilang kwarto, sa kanilang kotse, o kahit sa kanilang leg, sapat na yon upang maprotektahan sila. Pero hindi ganoon ang panalangin, iho. Pero, Lolo, singit ni Mateo, hindi po ba sinasabi ng simbahan na ang mga bagay na ito ay banal? Banal sila, sang-ayon ng matanda, ngunit hindi ito nangangahulugan na otomatikong nagdadala ito ng grasya kung hindi mo ito ginagamit ng tama. Lumapit pa ng kaunti ang matanda, parang may ibinubulong na isang lihim. Iho, nakita ko na ang maraming tao na gumamit ng rosaryo sa maling paraan. May isang lalaking lumapit sa akin noon, ipinakita ang koleksyon ng kanyang mga rosaryo, may mula sa Roma, may galing sa Lourdes, at may galing pa sa mismong Vatican. Akala ko isa siyang taong malalim ang pananampalataya, ngunit nang tinanong ko kung ginagamit ba niya ito sa panalangin, alam mo ba ang sagot niya? Umiling si Mateo. Sinabi ng matanda, hindi ko na kailangan, Lolo. Basta't dala ko ito, alam kong ligtas ako. Nanlamig si Mateo. Ilang beses na rin ba niyang iniisip ang parehong bagay? Anong nangyari sa kanya, Lolo? Tanong niya. Malalim ang titig ng matanda. Wala siyang tunay na relasyon sa Diyos. At sa kabila ng lahat ng kanyang rosaryo, hindi niya napansin kung paano dahan-dahang lumamig ang kanyang pananampalataya. Ang rosaryo ay hindi isang anting-anting, iho. Isa itong susi patungo sa pananalangin ng may pananampalataya. Tahimik si Mateo. May naalala siyang isang kakilala, si Marco, na mahilig magsabit ng rosaryo sa kanyang sasakyan, ngunit hindi man lang marunong magsimula ng ama namin. Minsan, tinanong niya ito kung bakit, at ang sagot ni Marco. Para hindi ako maaksidente. Noon, hindi siya nag-isip ng malalim. Ngunit ngayon, nauunawaan niya na si Marco ay may maling paniniwala. Iniisip nitong ang simpleng pagdadala ng rosaryo ay sapat na upang ilayo siya sa kapahamakan. Bumalik ang atensyon ni Mateo sa matanda. Lolo, paano ko malalaman kung ginagamit ko ng tama ang rosaryo? Ngumiti ang matanda. Tandaan mo ito, ang rosaryo ay isang panalangin, hindi isang bagay. Kung hindi mo ito ginagamit sa panalangin, isa lamang itong piraso ng kahoy at plastik. Tumango si Mateo na pagtatanto ang lalim ng ibig sabihin nito. Gamitin mo ito, pagpapatuloy ng matanda. Gamitin mo ito upang lumapit sa Diyos, upang maramdaman mo ang kanyang presensya sa bawat dasal.
Sa tuwing mahahawakan mo ito, huwag mo lang isipin na ito ay proteksyon, isipin mong ito ay isang paanyaya para sa isang pagninilay kasama si Maria at si Jesus. Napatingin si Mateo sa kanyang sariling rosaryo. Para bang ngayon lang niya ito nakita ng tunay? Lolo, mahina niyang sabi, sa palagay ko, ngayon ko lang talagang naintindihan ang ibig sabihin ng pagdarasal ng rosaryo. Ngumiti ang matanda. At dahil naintindihan mo na, anak, oras na upang gamitin mo ito ng tama. Tumayo si Mateo, may bagong sigla sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, naisip niyang hindi lang niya basta dadalhin ang kanyang rosaryo, gagamitin niya ito. Ngunit sa kanyang pag-alis, hindi niya napansin ang isang pares ng mata na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Tahimik. Naghihintay. Ang liwanag ng kandila ay marahang sumasayaw sa harapan ng isang lumang larawan. Sa imahe, isang lalaking may malalim na titig, may balbas, at nakasuot ng kayumangging abito, si Padre Pio. Nakaupo si Mateo sa loob ng simbahan, matamang pinagmamasdan ang larawan. Sa mga nagdaang araw, tila napakaraming bagay ang nabago sa kanyang pananaw. Mula sa kanyang pag-aalinlangan sa rosaryo, ngayon ay nararamdaman niyang may mas malalim pa siyang dapat matutunan. Naalala niya ang matanda. Ang rosaryo ay isang sandata. At ngayon, gusto niyang malaman ang tungkol sa isang lalaking ginamit ito bilang sandata sa buong buhay niya. Lolo, bulong niya nang muling makita ang matanda sa kanyang paboritong pwesto. Ano po ang alam niyo tungkol kay Padre Pio? Muling umiti ang matanda, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang ningning sa kanyang mata. Ano ang gusto mong malaman, iho? Bakit sinasabi nilang hindi niya iniiwan ang kanyang rosaryo? Muling tumawa ng mahina ang matanda, pagkatapos ay tumingin sa larawan ni Padre Pio. Iho, may mga taong nananalangin at may mga taong nabubuhay sa panalangin. Si Padre Pio, isa siya sa mga nabubuhay dito. Noong bata pa si Francesco Forgione, ang tunay na pangalan ni Padre Pio, isa siyang tahimik na batang lalaki mula sa isang maliit na baryo sa Italia. Mula sa murang edad, ipinakita na niya ang kakaibang pagiging malapit sa Diyos. Mahilig siyang magdasal, at madalas siyang makitang nakaluhod sa harap ng altar ng kanilang simbahan, tila hindi napapagod sa pananalangin. Ngunit ang kanyang kabanalan ay dumaan sa matinding pagsubok. Sa buong buhay niya, dumanas siya ng matinding sakit sa katawan, espiritual na pagsubok, at maging ng hindi maipaliwanag na pagpapahirap mula sa masasamang puwersa. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya bumitiw sa kanyang pananalangin, lalo na sa kanyang rosaryo. Ang sabi ng ilan, bihira raw siyang makita ng walang hawak na rosaryo sa kanyang kamay. Ang kanyang labi ay laging gumagalaw, tahimik na bumibigkas ng dasal. Kahit sa mga sandaling siya ay nasa gitna ng pangungumpisal, pagtuturo, o kahit sa kanyang mga huling sandali sa lupa, hindi siya huminto sa pagrorosaryo. May nagsasabi pa nga na minsan, nang tanungin siya kung ano ang dapat gawin sa panahon ng pagsubok, simple lang ang kanyang sagot. Manalangin ka ng rosaryo. Si Padre Pio ay hindi lang basta nagdarasal ng rosaryo, ipinamuhay niya ito. Maraming mga saksi ang nagsabing nakakumpleto siya ng 30 hanggang 35 na rosaryo sa isang araw. Nagulantang si Mateo nang marinig ito. Lolo, paano ito posible? Paano siya nakakapagdasal ng napakaraming rosaryo sa isang araw? Ngumiti ang matanda at tumingin sa kanya ng matalim. Kapag tunay mong minamahal ang isang bagay, hindi mo ito ituturing na pabigat. Hindi mo iisipin ang oras. Gagawin mo ito ng buong puso. Napaisip si Mateo. Sa bawat araw na lumilipas, parami ng parami ang natutunan niya tungkol sa rosaryo. Ngunit ngayon, tila nagkaroon ito ng ibang kahulugan. Padre Pio ay hindi lang basta nagdarasal ng rosaryo. Ipinaglaban niya ito. Ipinaglaban, tanong ni Mateo. Tumango ang matanda. Maraming pagsubok ang dumaan sa kanya. Bukod sa pisikal na sakit, nakaranas siya ng matitinding espiritual na labanan. May mga gabi na ginugulpi siya ng masasamang espiritu, pinahihirapan siya ng mga ingay, at minsan, iniiwan siyang bugbog at halos walang malay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam mo kung ano ang kanyang ginawa. Hindi nakaimik si Mateo. Hindi niya binitiwan ang rosaryo. Tumayo ang matanda at dahan-dahang naglakad patungo sa harapan ng simbahan, tila ninanamnam ang bawat hakbang. Sumunod si Mateo at narinig niya ang malalim na tinig ng matanda. Padre Pio ay isang mandirigma. Hindi siya lumaban gamit ang espada. Lumaban siya gamit ang panalangin. Isang malamig na hangin ang dumaan sa simbahan.
Sa hindi malamang dahilan, napalunok si Mateo. Alam mo, iho, marami ang lumalapit sa akin noon, nagkukwento ng kanilang mga himala matapos nilang sundin ang halimbawa ni Padre Pio. May isang babae na may matinding karamdaman na sinabihang wala ng pag-asa ng mga doktor. Sinubukan niyang magdasal ng rosaryo araw-araw tulad ng itinuro ni Padre Pio. Isang araw, nang bumalik siya sa ospital, wala na ang kanyang sakit. Hindi may paliwanag ng mga doktor kung paano ito nangyari. Nagpatuloy ang matanda. May isa pang lalaki na nawalan na ng pag-asa sa buhay. Nawalan ng trabaho, iniwan ng kanyang pamilya. Wala na siyang direksyon. Isang araw, sa hindi niya malamang dahilan, napadaan siya sa isang lumang simbahan kung saan may imahe ni Padre Pio. Doon niya naalala ang rosaryo. Sinimulan niyang dasalin ito ng may pananampalataya, araw-araw, tulad ng itinuro ng santo. Hindi nagtagal, nagsimulang bumalik ang sigla sa kanyang buhay, nakahanap siya ng bagong trabaho, nagbalik loob sa Diyos, at bumuo muli ng kanyang pamilya. Tahimik si Mateo. Parang may kung anong bumibigat sa kanyang dibdib. Lolo, mahina niyang tanong, ano ang ibig sabihin nito para sa akin? Tumingin sa kanya ang matanda. Iho, nararamdaman kong hindi aksidente na narito ka ngayon. May dahilan kung bakit lumalalim ang iyong pagkaunawa sa rosaryo. Napatingin si Mateo sa kanyang mga kamay. Nandoon ang kanyang rosaryo, ngunit tila mas mabigat ito ngayon. Hindi dahil sa bigat ng material, kundi sa bigat ng responsibilidad. Ang rosaryo ay hindi lang isang panalangin. Isa itong misyon. Isa itong tungkulin. Tumayo siya at hinarap ang matanda. Lolo, gusto kong subukan. Gusto kong maranasan kung ano ang naramdaman ni Padre Pio. Muling ngumiti ang matanda, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang ningning sa kanyang mata. Kung ganoon, sagot niya, handa ka na bang ipaglaban ang iyong pananampalataya? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo na may isang bagay na nagbago sa kanyang loob. Hindi na siya katulad ng dati. At habang dahan-dahan siyang lumalabas ng simbahan, hindi niya napansin ang anino sa isang madilim na sulok, tahimik na nagmamasid. Tahimik na naglakad si Mateo palabas ng simbahan, mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit hindi niya ito alintana. Ang sinabi ng matanda ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Handa ka na bang ipaglaban ang iyong pananampalataya? Parang may bumukas na pintuan sa kanyang puso. Ngayon, hindi na lang ito tungkol sa pag-unawa sa rosaryo. Ito na ang naging kanyang hamon. Paano nga ba nagbabago ang isang tao sa pamamagitan nito? Paano ito nagiging tulay patungo sa isang bagong buhay? Kinabukasan, nagpasya siyang bumalik upang muling kausapin ang matanda. Ngunit sa halip na magsimula agad sa isang tanong, naupo siya sa tabi nito at naghintay. Alam niyang darating ang sagot sa tamang oras. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagsalita ang matanda. Iho, alam mo bang may libo-libong buhay na ang nabago ng rosaryo? Tumingin si Mateo sa kanya. Gusto ko pong marinig ang ilan sa kanila. Ngumiti ang matanda at nagsimula siyang magkwento. May isang babae noon, si Clara. Isa siyang ina na lubhang nabibigatan sa buhay. Iniwan siya ng kanyang asawa at naiwan siyang mag-isa upang alagaan ang 3 anak. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, halos mawalan na siya ng pag-asa. Ngunit isang araw, isang matandang madre ang lumapit sa kanya at inabutan siya ng isang rosaryo. Anak, subukan mong manalangin gamit ito, sabi ng madre. Sa una, inisip ni Clara na walang mangyayari. Pero wala siyang ibang masasandalan, kaya sinubukan niya. Isang misteryo bawat gabi, isang dekada sa tuwing makakahanap siya ng oras. Habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang may nagbabago sa kanya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting gumagaan. Ang kanyang pananaw sa buhay ay hindi na puno ng takot, kundi ng pag-asa. At sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang biyaya, isang kaibigan ang nag-alok sa kanya ng trabaho, at unti-unti niyang naibangon ang kanyang pamilya. Hindi nagbago ang kanyang sitwasyon sa isang iglap, pero nagbago ang kanyang puso. Ang rosaryo ang nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang kanyang laban araw-araw. Tahimik si Mateo. Hindi niya akalaing may ganitong kwento na dulot ng panalangin. Nagpatuloy ang matanda. Isa pang kwento, si Daniel. Isa siyang lalaking nalulong sa bisyo, alak, sugal, at kasalanan. Lumayo siya sa kanyang pamilya, sa kanyang pananampalataya, at sa lahat ng mabuting bagay sa buhay.
Ngunit isang gabi, nang siya ay nasa isang bar, may isang matandang lalaki ang umupo sa tabi niya at iniabot sa kanya ang isang rosaryo. "Anak, ito ang tanging sandata mo laban sa sarili mong kadiliman." Napatawa si Daniel noon, inisip niyang wala namang kwenta ang isang piraso ng tali at butil. Ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, itinago niya ito sa kanyang bulsa. Ilang linggo ang lumipas, sa isang gabi ng matinding depresyon, nadama niyang parang may nagsasabing hawakan niya ang rosaryo. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nagsimula siyang magdasal. Ang unang dekada ay puno ng pag-aalinlangan. Ang pangalawa, ng luha. Ngunit sa pagtatapos ng kanyang unang buong rosaryo, tila may kung anong pinalaya sa kanyang puso. Unti-unti niyang tinalikuran ang kanyang bisyo, muling bumalik sa kanyang pamilya, at nagbalik loob sa Diyos. Ngayon, siya mismo ang nagbibigay ng rosaryo sa iba. Napangiti si Mateo. Para pong may isang hindi nakikitang kamay na gumagabay sa kanila. Tumango ang matanda. Dahil ang rosaryo ay hindi lang basta dasal. Isa itong paanyaya sa pagbabago. Tahimik na pinagmasdan ni Mateo ang rosaryo sa kanyang kamay. Naalala niya ang sariling buhay, hindi naman siya nalulong sa bisyo o nawalan ng pamilya, pero ilang beses na ba niyang naramdaman ang kawalan ng direksyon? Ilang beses na ba siyang nagdasal ng walang tunay na pag-asa? Ngayon, unti-unti na niyang naintindihan. "Lolo, paano po nagkakaroon ng ganitong epekto ang rosaryo sa isang tao?" Dahil tinutulungan ka nitong makipag-ugnayan sa Diyos sa isang mas personal na paraan. Ang rosaryo ay isang paglalakbay sa buhay ni Kristo, at kapag tunay kang nanalangin, inilalapit ka nito sa Kanya. Nakakapagtaka ba na ang isang taong araw-araw na nakikinig sa Diyos ay nagbabago? Hindi ba't kung lagi kang nakikinig sa kasinungalingan ng mundo, mapupuno rin ang puso mo ng kadiliman? Pero kung araw-araw mong binibigkas ang dasal kasama si Maria, kasama si Kristo, hindi ba natural lang na unti-unting mababago ang iyong pananaw, ang iyong puso, at ang iyong buhay? Napaisip si Mateo. Tama nga naman. Lahat ng bagay na inuulit-ulit mo ay nagiging bahagi ng pagkatao mo. Kung pinapalibutan mo ang sarili mo ng negatibo, magiging negatibo ka rin. Pero kung araw-araw kang lumalapit sa Diyos, paano ka hindi mababago? Tumingala siya at napansin niyang nag-iba ang kulay ng langit. Kanina'y tila madilim at mabigat ang paligid. Pero ngayon, may kakaibang liwanag sa himpapawid. May naalala siyang sinabi ng matanda noon. Maraming puwersa ang ayaw na gamitin natin ang rosaryo. Marahil dahil alam ng kadiliman na may tunay itong kapangyarihan. Napatingin siya sa matanda, at sa unang pagkakataon, tinanong niya ito ng buong puso. "Lolo, sa tingin niyo may dahilan ba kung bakit ako narito ngayon?" Ngumiti ang matanda. "Iho, walang aksidente sa mundo ng Diyos. Lahat ng bagay ay may dahilan." Tumayo si Mateo, hawak pa rin ang kanyang rosaryo. Hindi pa niya alam kung paano, pero sigurado siya sa isang bagay, magsisimula siyang manalangin ng may tunay na intensyon. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang may gabay siya. At habang siya ipapalayo, hindi niya napansin ang aninong nakamasid mula sa malayo. Tahimik na umupo si Mateo sa kanyang kama, hawak ang rosaryo sa kanyang kamay. Sa mga nakaraang araw, naramdaman niyang nagbago na ang paraan ng kanyang pagdarasal, hindi na ito basta pagsambit ng mga salita, kundi isang tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ngunit may isang bagay pa siyang gustong malaman, paano niya maisasagawa ito ng mas mabisa? Paano niya maiiwasan ang mga distractions? Bumalik siya sa simbahan kinabukasan at muling nakita ang matanda sa kanyang paboritong upuan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. "Lolo, simula niya, alam ko na kung bakit mahalaga ang rosaryo, pero paano ko ito magagawa ng tama? Minsan, kahit gusto kong manalangin, lumilipad ang isip ko. May pagkakataong napapabilis ko ito nang hindi ko namamalayan. Paano ko ito gagawing mas makabuluhan?" Tumango ang matanda, tila hindi na nagulat sa tanong niya. Ang panalangin, lalo na ang rosaryo, ay hindi lang tungkol sa pagsasalita. Ito ay isang pakikipagtagpo sa Diyos. At tulad ng anumang relasyon, kailangang pagtuunan ng pansin upang maging malalim. Huminga ito ng malalim bago nagpatuloy. "Iho, maraming paraan para gawing mas epektibo ang iyong pagdarasal ng rosaryo. Ang una, ihanda ang iyong puso bago ka magsimula." Nagtaas ng kilay si Mateo. Ihanda? Maraming tao ang agad na nag-umpisa nang hindi inihahanda ang kanilang sarili. Ang isip nila ay nasa iba pa ring bagay, kaya habang nagdarasal, hindi nila mapigilan ang pagkalat ng kanilang atensyon.
Paano ko po yun gagawin? Umiti ang matanda. Bago ka magsimula, huwag ka agad magmadali sa unang dekada. Huminga ka ng malalim at sabihin mo sa sarili mo, ito ay oras ko kasama ang Diyos. Kung kinakailangan, isara mo ang iyong mga mata at tahimik na hilingin sa Espiritu Santo na bigyan ka ng konsentrasyon. Ang ilang sandali ng katahimikan bago magsimula ay makakatulong upang ang isip mo ay manatili sa panalangin. Tahimik na sumipsip ng hangin si Mateo. Tama nga naman, sa maraming pagkakataon, basta na lang siya nagsisimula ng hindi nag-aayos ng kanyang isipan. Ang pangalawang bagay, pagpapatuloy ng matanda, ay gumamit ng mga imahe sa iyong isip habang nagdarasal. Napakunot noo si Mateo. Imahe. Iho. Ang rosaryo ay isang pagninilay sa buhay ni Jesus at ng mahal na ina. Hindi mo dapat basta inuusal ang mga dasal, dapat mo ring alalahanin ang mga misteryo. Kunyari, dagdag pa nito, kapag nasa joyful mysteries ka at dinarasal mo ang Annunciation, huwag mo lang isipin ang Ama Namin o Aba Ginoong Maria. Isipin mo si Maria habang tinatanggap niya ang mensahe ng anghel. Paano siya nagulat? Ano ang naramdaman niya? Paano niya tinanggap ang misyon? Kung kaya mong isalarawan ito sa iyong isipan, para kang nasa mismong eksena. Mas magiging buhay ang iyong dasal. Napangiti si Mateo. Hindi niya kailanman naisip na gamitin ang kanyang imahinasyon habang nagdarasal. Karaniwan, inuulit niya lang ang dasal nang hindi masyadong iniisip ang misteryo. Ngayon, nagpatuloy ang matanda, ang pangatlo ay bigyan ng tamang bilis ang panalangin. Napayuko si Mateo, medyo nahiya. Alam niyang minsan, nagmamadali siyang tapusin ang rosaryo. Kapag nagmamadali ka, patuloy ng matanda, nawawala ang espiritual na koneksyon. Ang isang mabagal at maalab na Aba Ginoong Maria ay mas mahalaga kaysa sa isang buong rosaryo na minadali. Dapat mong damhin ang bawat salita. Tumango si Mateo. Lolo, paano ko naman maiiwasan ang distractions? Umiti ang matanda, iyan ang pang-apat. Kapag nagambala ka, huwag kang mainis, ibalik mo lang ang sarili mo sa panalangin. Napailing si Mateo. Madalas po akong ganito. Habang nagdarasal ako, bigla ko nalang maiisip ang trabaho ko, ang gagawin ko kinabukasan, o kahit ang pagkain sa hapunan. Tumawa ang matanda. Lahat ng tao ay nakakaranas niyan, iho. Kahit ako. Ngunit huwag kang panghinaan ng loob. Ang mahalaga ay bumalik ka sa panalangin sa tuwing mapuputol ang iyong konsentrasyon. Sa halip na mainis, isipin mo itong isang hamon, isang paraan upang mas mapatatag ang iyong determinasyon. Napaisip si Mateo. Tama nga naman. Isa pang mabisang paraan, patuloy ng matanda, ay magdasal ng malakas o bulong-bulong. Ha? Bakit po? Kapag binibigkas mo ng malinaw ang dasal, mas nagiging totoo ito. Kapag iniisip mo lang ito ng tahimik, mas madali kang madistract. Subukan mong ibulong ito o sabihin ng may tamang bilis, mararamdaman mong mas nagiging konektado ka rito. Nakatingin si Mateo sa kanyang rosaryo. Parang gusto niyang subukan ito ngayon din. Huling payo, sabi ng matanda, ay gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay ang rosaryo. Napataas ang kilay ni Mateo. Ibig sabihin, laging isama ito sa schedule ko. Tumango ang matanda. Kung kaya mong gawin ito bago matulog o pagkagising, mas maganda. Pero huwag mong i-pressure ang sarili mo na matapos ito agad. Maaari kang magsimula sa isang dekada sa umaga, isa pa sa tanghali, at tapusin ito sa gabi. Ang mahalaga ay maging consistent ka. Tahimik na pinag-isipan ni Mateo ang lahat ng ito. Ngayon, naiintindihan na niya kung paano gawing mas makabuluhan ang rosaryo. Hindi ito tungkol sa dami ng dasal, kundi sa kalidad nito. Lolo, seryosong sabi niya, mula ngayon, sisikapin kong hindi lang dasalin ang rosaryo, kundi ipamuhay ito. Umiti ang matanda. Iho, kung maisa sa puso mo ito, hindi lang mababago ang paraan ng iyong pananalangin, mababago rin ang iyong buhay. Dahan-dahang tumayo si Mateo, tangan ang kanyang rosaryo. Sa unang pagkakataon, hindi na ito basta bagay sa kanyang kamay. Ito ay isang koneksyon, isang tulay patungo sa mas malalim na pananampalataya. At habang naglalakad siya palabas ng simbahan, may naramdaman siyang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Sa di kalayuan, ang aninong matagal nang nakamasid ay humakbang palapit, tila naghihintay ng kanyang susunod na hakbang. Tahimik na nakaupo si Mateo sa loob ng kanyang kwarto, hawak ang rosaryo sa kanyang mga kamay. Ang buong linggo ay puno ng mga bagong natutunan, ang tunay na kahulugan ng rosaryo,
ang kahalagahan ng panalangin, at ang kapangyarihan ng pagkakaroon ng isang matibay na pananampalataya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi niya inaasahan: napakahirap palang maging tapat sa panalangin. Nagsimula siyang manalangin araw-araw, pero sa ilang araw lang, naramdaman niya ang mga pagsubok. Minsan, pagod siya mula sa trabaho at gusto na lang niyang matulog nang hindi nagdarasal. Minsan naman, nakakaranas siya ng matinding distractions, iniisip ang kanyang listahan ng gagawin kinabukasan, ang mga problema niya, o kahit ang mga bagay na walang kinalaman sa Diyos. Minsan, nadarama niyang parang inuulit-ulit lang niya ang parehong dasal, na parang hindi siya tunay na nagkakaroon ng koneksyon sa Kanya. Napatingin siya sa kanyang rosaryo. Paano nga ba ito pinananatili? Paano mo pananatilihin ang isang bagay na madali kang mapagod gawin? Kinabukasan, bumalik siya sa simbahan. Doon, tulad ng dati, nadatnan niya ang matanda. Ngunit ngayon, bago pa siya makapagtanong, tila alam na ng matanda ang kanyang iniisip. Iho, mahinang sabi nito habang nakatingin sa harapan ng altar, hindi madali ang manalangin araw-araw, hindi ba? Napayuko si Mateo, parang nahuli sa isang kasalanan. Lolo, akala ko po kapag sinimulan ko ng seryosohin ang rosaryo, magiging madali na. Pero parang mas lalo pang humirap. Tumango ang matanda. Dahil sa tuwing lumalapit tayo sa Diyos, mas lumalakas ang tukso. Napatingin si Mateo sa kanya. Tukso. Iho, iniisip mo ba na walang sumasagabal sa isang taong gustong mapalapit sa Diyos? Ang kabaligtaran ang totoo. Kapag wala kang ginagawa upang palalimin ang iyong pananampalataya, walang pumipigil sa iyo. Pero sa sandaling magsimula kang magdasal ng may tunay na hangarin, doon magsisimula ang mga hadlang. Hindi nakaimik si Mateo. Lahat ng mga nananalangin ng may pananampalataya ay nakakaranas nito. Darating ang mga araw na mararamdaman mong hindi mo gustong manalangin. Magkakaroon ng mga pagkakataon na ang isip mo ay lilipad sa kung saan-saang bagay. Mararanasan mo ang mga araw na magtatanong ka, naririnig ba talaga ako ng Diyos? Pero, Lolo, nag-aalanganing tanong ni Mateo, paano po ito malalampasan? Ngumiti ang matanda. Ang sagot ay isang salita lang, iho, perseveransya. Tahimik si Mateo, hinihintay ang paliwanag. Hindi mo kailangan maging perpekto sa iyong pananalangin. Ang mahalaga ay hindi ka huminto. Kahit pakiramdam mo ay parang hindi mo ito ginagawa ng tama, kahit mahirap, kahit walang sagot, ang pinakamahalagang bagay ay ang ipagpatuloy ito. Sa tuwing nananalangin ka, kahit tila wala kang nararamdaman, ang iyong kaluluwa ay lumalakas. Pero paano ko po malalabanan ang distractions? Huwag mong isipin na kailangan mong labanan ang distractions. Sa halip, tanggapin mo silang bahagi ng laban. Ang mahalaga ay kapag na-distract ka, bumalik ka sa panalangin. Hindi mo kailangang magsimula ulit mula sa umpisa. Ibalik mo lang ang iyong isip sa misteryo ng rosaryo. Sa pagdaan ng panahon, matututo kang mas tumutok. Paano naman po kung tinatamad ako? Tumawa ang matanda, iyan ang pinakamatinding kalaban. Maraming tao ang nag-aakala na ang panalangin ay laging dapat may inspirasyon. Pero iho, hindi ganun ang pananampalataya. Ang totoong pananampalataya ay hindi nakadepende sa damdamin. Hindi mo laging mararamdaman ang init o sigla sa panalangin, pero kung ipagpapatuloy mo ito kahit wala kang nararamdamang espesyal, doon mo malalaman na ang pananampalataya mo ay matibay. Tahimik na napaisip si Mateo. Totoo nga. Ilang beses na siyang nakaramdam ng tamad sa ibang bagay sa buhay, pero ginawa pa rin niya ito dahil alam niyang mahalaga. Ang trabaho, ang pag-aaral, ang pangangalaga sa sarili, hindi niya laging gustong gawin, pero ginawa niya pa rin. Bakit iba ang pagdarasal? Lolo, seryosong sabi niya, ibig sabihin, kahit minsan parang walang nangyayari, hindi ko dapat huminto. Hindi, iho. Dahil hindi mo alam kung kailan darating ang sagot. Minsan, matagal bago mo maramdaman ang epekto ng panalangin. Pero tiyak kong darating ang panahon na bigla mo na lang mararamdaman ang pagbabago. Napalunok si Mateo. Alam mo ba, may isang pari na minsan ay nawala ng sigla sa kanyang panalangin. Sa loob ng maraming taon, araw-araw niyang ginugugol ang kanyang oras sa misa at rosaryo, pero dumating ang panahon na pakiramdam niya'y wala ng saysay ang lahat. Sa loob ng 5 taon, nagdasal siya ng walang inspirasyon. Pero alam mo kung ano ang ginawa niya? Ano po? Hindi siya tumigil. Hindi nakaimik si Mateo. At isang araw, habang nagdarasal siya tulad ng dati,
isang hindi maipaliwanag na liwanag ang pumuno sa kanyang puso. Para bang sa loob ng mahabang panahon ng kanyang pananalangin nang walang sagot, biglang dumating ang biyaya. Doon niya napagtanto na ang bawat panalangin, kahit tila hindi naririnig, ay inipon ng Diyos. Ang 5 taong paghihintay niya ay naging isang matibay na pundasyon ng pananampalataya. Nangingilid ang luha sa mata ni Mateo. "Lolo," mahinang sabi niya, "naiintindihan ko na." Ngumiti ang matanda. "Iho, kung gusto mong maging tunay na malapit sa Diyos, walang shortcut. Kailangan mo lang manatili. Araw-araw, kahit mahirap. Kahit pakiramdam mong walang nangyayari. Kahit tinatamad ka. Dahil ang pananampalataya ay hindi isang damdamin, isa itong desisyon." Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang kanyang rosaryo. Alam niyang may laban pa siyang haharapin. Alam niyang darating ang mga araw na hindi niya mararamdaman ang presensya ng Diyos. Pero sa sandaling iyon, isa lang ang sigurado niya, hindi siya hihinto. Habang naglalakad siya palabas ng simbahan, ramdam niya ang isang bagong lakas sa kanyang puso. At sa malayo, sa aninong matagal nang nagmamasid, isang ngiti ang lumitaw. Dahil ang isang puso na nanatili sa panalangin ay isang pusong hindi kailanman matatalo. Kung nakarating ka hanggang dito, gusto naming malaman. Mag-iwan ng komento gamit ang salitang "imananatili ako" para makita kung sino ang sumama sa amin hanggang dulo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod na mga video. Ibahagi ito sa iyong pamilya at mga kaibigan, baka ito na ang mensaheng kailangan nilang marinig.